Hello mga papi! Today's episode ng Kain Mo To, pupunta tayo sa isang hype na place sa ngayon sa social media. Ang pangalan niya is Nanay Si Meng's Halo-Halo. So nakikita namin ngayon na medyo sikat siya kasi masarap daw yung halo-halo doon at saka yung mga pansit. Kaya bibisitahin din natin ngayon. Kaya tayo na! Punta tayo sa Nanay Si Meng's.
Hello mga papi. Pagod na naman ako. Andito tayo sa Tayabas kay Nanay si Meng halo-halo. Tatry natin yung halo-halo dito kasi maraming nagre-review tungkol dito na masarap daw. So pupuntahan natin, titikman natin. As well as yung iba nilang dishes, bibili rin tayo para matikman natin lahat. Tara!
Ayun, nakapunta na kami sa Nanay Simeng. Ang masasabi ko is, okay naman talaga siya sa hype. Alam niyo yung parang, kaya siya nagiging hype dahil sa masarap nga naman yung pagkain nila. At tsaka yung parang kakaiba sa lasa ng normally na pinupuntahan sa mga restaurant. So yun yung dahilan kung bakit naging hype yung Nanay Simeng. Hindi mo ina-expect na dun sa medyo malayong place na yon makakakita ka ng gano'n na masarap na pagkain. Para dun sa halo-halo niya, okay, umpisa natin sa halo-halo. Yung halo-halo niya, hindi siya kasing tamis ng compared sa mga halo-halo na nakikita mo sa ibang yung tindahan ng halo-halo. Feeling ko ginawa nila talagang ganun yun para mas matikman mo yung flavors ng saging, kamote, yung mais, para mas malasahan mo siya. Saka creamy talaga siya. Totoo yung sinasabi na creamy yung halo-halo nila. Bibigyan ko yun ng isang example. Kung nakapunta na kayo sa Razons o kaya ay sa Ben's halo-halo, ganun yung style yung paglalagay nila ng yelo dun sa halo-halo. Yung parang bine-blender muna nila sa sabi ng gatas. Tapos sa kanila nilalagay sa halo-halo at nila sinerve sa customers. Actually, nagulat ako, hindi dun sa halo-halo. Pero, medyo simple kasi ako Kaya nagulat ako dun sa mais con yelo nila. Masarap yung mais con yelo. Kung pupunta kayo doon for the halo-halo, try nyo rin yung mais con yelo. Hindi kayo mapapahiya. At saka hindi kayo mabibigo sa pagpunta doon. Kasi medyo malayo talaga yung place. Tapos, yung pansit nila, okay naman. Masarap yung pansit nila. Yung tamis anghang lang, parang nawala yung anghang, parang puro tamis. Pero ewan ko, siguro, kasi nung panahon talaga nagpunta kami doon, marami talagang tao. To think na Wednesday yun Wednesday kami nagpunta, sobrang daming tao doon sa Nanay Simeng. So, ina-expect ko na Saturday, Sunday, baka pila na doon hanggang doon sa labas. Ano pa ba kinain? Yun, sandwiches. I-try nyo ang Monte Cristo at ang Clubhouse nila. Masarap parehas. Kasi usually pag pumunta sa ganung places, parang dapat may marami yung menu, yung ganon. Tapos nasubukan, gusto ko lang i-try, parang sige nga, try nga natin yung yung sandwiches nila at baka nga masarap. Yung Monte Cristo masarap. Tapos yung Clubhouse din. Kita mo doon sa Clubhouse, fresh yung vegetables na nilalagay nila. Okay? So, good doon. Doon sa umpisa, bumili muna kami ng ubod, lumpiang ubod. Kasi, ina-expect namin na sa dami ng tao, matagal silang mag-serve. Which is reasonable naman sa dami ba ng tao doon. So, kumain muna kami ng lumpiang ubod. Huwag na kayo bumili ng lumpiang ubod. Medyo, anong sabihin to, pero wala kasing lasa yung sauce niya. Ewan ko, hindi ko alam kung order nila sa labas yung lumpiang ubod or sila mismo gumagawa kasi nakabalot yung lumpiang ubod tapos ipinagbibili nila dun sa unahan. So, tinry ko lang naman. Okay lang. Makakain naman kumbaga. Pero, hintayin niya na lang yung pagkain kung talagang kayo. Kung gutom na gutom kayo, siguro magbabaon na lang kayo ng mani. Yun. Medyo mahal din kasi yung yung lumpia. Dun sa pansit, tamis anghang na chami yung in-order ko. Okay naman siya. Ayoko lang talaga nung ganung klase ng chami na yung bang firm yung noodles. May iba, alam ko na may gustong ganon. Pero kung gusto nyo yung ganon yung noodles nyo, so go ahead and try the chami doon. Pero kung gusto nyo malambot yung noodles nyo, ay di siguro pwede nyo naman sabihin, pwede nyo bang palambutin yung noodles para ganon. Para medyo malambot siya. Kasi hindi malambot yung noodles na sa amin. And, kailangan magpaalala sa inyo for sharing yung noodles nila. 118 pesos yung chami na tamis anghang. Akala ko, good for one person lang siya. Hindi ko ina-expect na pang tatlo. Siguro, dalawang gutom na tao. Tapos tatlong medyo okay lang. Na yung saktong gutom lang. Siguro kung babae, mga 4. Sobrang malaki yung serving. Masarap naman yung chami nila. Nag-order ako ng rice as usual.
yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, hindi ko nalasahan yung anghang. Siguro medyo biased na ako kasi galing ako Singapore maanghang yung mga pagkain doon. So kaya siguro hindi ko nalasahan yung anghang. Pero pag yung hindi ka naman masyadong mahilig sa maanghang, lasa mo yung anghang nung tamis anghang. Sakto lang siguro sa iyo yun. So overall, maganda yung experience. Madali lang palang puntahan yung place. Akala kasi namin nung una, parang nasa loob ng village or yung parang papasok ka pa. Pero hindi naman pala. Nasa gitna mismo ng daan papuntang Pagbilao. So yung Tayabas to Pagbilao na daan, dire-diretso lang siya. Makikita mo siya sa left side pag galing kang Tayabas. Pag galing kang Pagbilao, hindi nasa right side. Pero usually mga tao galing Tayabas So nasa left side siya. Makikita mo siya agad kasi ang daming nakaparadang sasakyan. Punta kayo doon on paano ko ba ipapaliwanag? Yung mga oras na hindi talaga ikakain kung gusto niyo talagang kumain doon ng medyo mapayapa pero with the emphasis on medyo kasi marami talagang tao. Kasi nga yun na hype siya, 'di ba? Pero it's worth the hype. Punta kayo doon. Tapos, huwag niyong kakalimutan umorder kayo ng sandwiches. Monte Cristo at Clubhouse. Masarap parehas. Hindi ko na-try yung Lomi kasi meron kaming chami, tapos hati na kami. Pero try nyo dyan yung Lomi din. Let me know kung masarap ba. Kasi galing akong Lipa Maraming masasarap na places doon. Siguro, kalasa din nila yung places sa Lipa. Ayun. Overall, masarap naman yung pagkain. Nag-take out pa nga kami. Dahil marami kaming natira. Hindi, joke lang. Masyadong marami talaga yung chami. Kaya na kami nag-take out. Hindi namin in-expect na ganyong kadami. Kaya hindi namin naubos. Kaya be careful. Lalo na sa inyo mga riders. Baka mamaya maparami ang order nyo. Kasi na-expect nyo pang isang tao lang yung order ng pancit. Hindi. Pang marami lang talaga. Pang 3 to 4 persons. Yun. So, yun. Overall, wala na akong masabi. Masarap talaga. Try nyo, Tayabas. Ipagtanong nyo lang sa mga tao yung daan papuntang Pagbilao. Yun lang. Tapos, pag nadire-diretso nyo yun, makikita nyo na yung Nanay Simeng. Okay? So, kita-kita tayo doon. Bye!